May adlaw katauhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi, ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini inyong amigo higala, Father Mark Julius Casaba sa Monte. Maghahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ikanapulog unom nga Domingo sa ordinaryong panahon, Hulyo 23, 2026. Ang ebanghelyo natong pagabasahon ug pamalandungan karon atong pagakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya ang mga tinun-an miduol kang Hesus og nangutana kaniya, nganong migamit man ka og sambingay inigsulti mo kanila? Si Jesus mitubag, ang mga tinago sa gingharian sa langit gipadayag na kaninyo apan wala ipadayag kanila, kay ang kan adunay iya dungagan pa aron maiya ang labaw sa iyang gikihanglan. Apan ang tawo nga walay nahot kuhaan pagayod, bisan gani sa due time nga iyaha. Kini katalungan nga nagamit ako og mga sambingay kung magsulti ako kanila, kay nagtan-aw sila apan dili makakita, apan namati sila apan dili makadungog. Ni makasabot busa matuman ang panagna ni Isayas, bisan unsaon ninyo pagpamati dili kamo makasabot, bisan unsaon ninyo pagtan-aw dili kamo makakita. Kay kining mga tawhana gahig ulo. Gisampungan nila ang ilang mga dalunggan o gipiyong ang ilang mga mata, kay dili sila buot makakita nga dili buot makadungog, kay tingali unyag makasabot sila og mobalik kanako o sila akong ayuhon, nag-ingon ang Dios. Apan kamo makapagkabulahan ninyo kay makakita ang inyong mga mata, makadungog ang inyong mga dalunggan, hinumdumi kini daghang mga propeta nga daghang mga tao sa Dios nga buot gayon unta mo tan-aw sa inyong nakakita, apan wala sila nakakita, ug namati unta sa nadungog apan wala sila makabati. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ni kao Kristo. Magisog ni Kristo, mayong adlaw katong tanan. Buta kong ipadangat ang ako ang birthday greeting sa pangigsuong pari nga nagsaulog siyang adlaw nga tawhan karon. Blessed and joyful happy Natal Day, Reverend Father Victor Serino. Mga kaparian, igsuon akong kaparian, Archbishop, ato ang duyugan si Father Victor Serino sa iyang adlaw nga tawhan karon. Naisip pod na nagsaulog ta sa tuwang annual Kaji Retreat din sa Mother of Grace Convention Center sa Caritas NASA sa Tagaytay, nata sa atmosphere of prayer. Nindot kayo nga kita nga nagkahiu sa diritanan, at same time birthday usab sa itong igsong pari si Father Victor Serino. So mga parokyano ni Father Victor Serino, iampo ninyo ang inyong hangkura paroko o diya sa may sa tanan pong mga kaida, friends, mga nagmahal ni Father Victor ato siyang iampo. Tagaan po siya igong kusog o kadasig sa pagpangalagad sa simbahan, sa lokal na simbahan sa Archdiocese sa Osamis. Mga igsoon ni Kristo, kami karon na namin sa ikaupat nga adlaw sa amuang pagpamalandong, no? Na daghan kayo ang mga nahimong mga matawag na to ng mga learnings, mga realizations, mga kaambuhan na diha sa amuang pagka minahal o ganang anak sa Dios. Na bitawng we always go back to our identity, na ang among identity wala lang di ay nagsalig diha sa sa mga titles nga among nakuptan, mga masteral, licentiate, unsa man diha, mga professional or doctorate or kanang reverend or father, or kundi ang ato ang real identity is nagsumikad kayo diha isip mga anak sa Dios. So isip anak sa Dios, we are created according to the image and likeness of God. So from the very beginning, kay kita man binuhat man sa dagway ug susama sa Ginoo, everything is good, everything is in order, everything is in proper place, everything is holy, righteous, and pleasing in the eyes of God.
Pero because of freedom, because of free will, the greatest gift of God to humanity, dadto din sulod ang fall, pagka-fall na to, no? Pagka makasasala. So the abuse of using of freedom and free will mao ni nga naghanta og mga kasaypanan, mga wrong decisions, mga flaws and imperfection na mo hinungdan nga napalayo kita sa ato ang kinikanan. Marami tag mga anak bitaw nga every time na wala taming tuman sa sugo sa ato ang ginikanan kinagbutbut sa atong gusto mao na nga mapalayo gyud ang atong loob ngadto sa atong ginikanan ug mo hinungdan nga kita nga mo isolate po sa atong kaugalingon dili mo taganahan nga mo distansya punta sa kadaghanan sa atong mga igsuon mo hinungdan nga murag mawala punta sa track sa unsa pud ang gusto ipabuhat sa ato ang ginikanan kinato. So basic kayo ang gitudo diri sa retreat na mga igsuon. Pero a gentle and friendly reminder, we always go back to the real identity, isip mga anak sa Diyos. Nga dili bitaw mi ingon nga mo ang gisaligan nga identity kung sa ang mga titulo nga mga kabot, dili ang identity nga kita bisan pag unsa man ta anak ta sa Dios. Mao bitaw nang nindot kitong pahimangon ni frequency sa humili kahapon nga we call each other according to our name. We don't call each other according sa mo ang titulo na Father, Reverend, or unsa man ang imong gihatag nga titulo diha sa simbahan mo kini ang naghatag kanato og pahimangno nga kami taong dili ta mahimo ang arrogante ba, dili ta mahimo nga murag prideful noon niini, kundi the more titles we have, the more responsible and the more we become more kami taong dako kantang obligasyon ngadto og accountable ngadto sa Dios. Dili unta kani mga titulo mga igsuon na mo makapahamugiro nato, mo makapataas og kanang garbo nato, kundi we are more humble enough na sama sa usa ka trigo atong ebanghelyo atong miaging kuan Domingo nga ang trigo gitugutan sa tag-iya nga muunod kay kung muunod na ang tendency niini mo ni indicator nga naay unod kay mindungo man. So sa ang pagdungo, it is a gesture of humility, a gesture of kanapitang pagkamapabusanon nga the more ta nga naiunod, the more ta nga naatay kanang maghatag og bunga sa umad, the more ta nga kabulong mo bow down. Por respeto, mohatag og kanang pagtimbaya ngadto sa uban o kabulutan nga mohatag og kana mitong dako nga kanang we give due what is due for them. Dili ta mohatag kung say due lang nila because of their kung say naa nila kundi we give what is due for them because sila sa mga anak sa Dios. So na ito mga igsoon nindot kay na mga pamalandong sa among sharing man gahapon no sa triad sharing namo na ay mga series of question about self, about others, about sa family, community, about sa mga intimacy, then about sa mo ang pagpangalagad, refreshing kayo sharing tungod kay kanang bitaw no pressure, gaan kayo dayon without of trust and confidence sa mga kauban then you can share kung sa imong gusto nimo i-share. Then sharing of struggles, sharing of kanang mga pagpaningkamot, sharing of kanang strength and weaknesses, kana bitaw mga igsoon mao gyud nindot kay nga outcomes usa sa mga retreat nga nakita nako nga na dili ka mahadlok sa pagpadayag sa imong mga shortcomings and mga kakulangon isip anak sa Dios. Kay ang imong gipadayagan kasaligan man nimo, kauban na pud nimo, igsuon nimo o kauban nimo sa pagpangalagan. So kana mga igsuon no.
Karon sa ikapat nga adlaw na padayon na pud mi sa among bagong ano na bitaw na may daily prayer, daily mass, then karon na pud mi kanang confession no nga padalaan mi og kanang the more bitaw nga nakadugay gikan sa pagkaanak sa Dios, nadagma, nasukamod, na yung mga kakulangon, pero andam kami nga mubangon o magparedeem uban sa grasya o panalangin sa atong langit ng Diyos o pangama sa atong langit ng inahan ang Birhen sa kuta. So kani mga igsoon, nasayod man ko nga dili ni bag-o kanato, dili na siya pero kani nga basic kayo nga gi-refresh sa to ang tanan para namo mga kaparian nindot ako kini siya epekto sa pagbalik namo sa pagpangalagad na bitoy bagong version sa among kung sa man mga challenges sa mga nakita i-address namo kung sa man mga strength na kailangan ipadayon namo unsa man tong mga hagit nga kailangan namo nga i-address ang mga galingon kinahanglan namo og address aron dili lang para sa mga galingon kundi para pud sa mga tao na magialagaran. Happy priest is a happy parishioner, a happy God, a happy kingdom of God. Ano ba? Simple bitaw kay logic nga kung happy tanan, happy all. Kay ang happiness dili masiguro nga kanang makita nimo no nga sige smile, sige katawa, sige buhakak para dako happiness is from within nga naa bitaw diya ang pagdawat, diya ang pagrespeto ug naa po diya ang paghatag og tolerance bisan pa man sa mga kakulangon kay nagsayod man kita nga kaning tao nga nasayop, kaning tao nga nadagma, kaning tao nga naay mga nabuhat nga dili maayo nagtuot nga ngadto mubalik yun siya sa sabakan sa Ginoo. Inan ang happiness sa gingharian sa Dios ana ay pagdawat ug naa pod ang pagtinabangay sa pagbakod ug balik. Mga igsoon nindot kayo nga kita gipahinumduman sa itong ebanghelyo karon nga ang ebanghelyo ay ang pulong sa Dios gituyo gyud sa Ginoo nga dili tanan makasabot na tawag gihagi niya sambingay kay nga naman kay wala man buto sabot nagi intellectually incapable of understanding ang tao we are very intelligent, we are wise, we are full of knowledge. Ang tao sahay bisan pa og kabalo siya sa unsay mensahe nga gipadala sa Ginoo para kaniya siya mismo, siyang freedom, siyang free will, dili niya gusto ihubad ang pulong sa Ginoo. Mao na nga daghang nakadungog na murag bungol lang gyapon, daghang mga nakakita na murag buta lang gyapon tungod kay wala man na gi-apply ang challenge sa ebanghelyo sa ilang kinabuhi. Mao na nga murag gyapon wala useless. Mao na nga kung ikaw kabalo na ka unsay gustong ipabuhat sa Ginoo nimo then wala gyud nimo buhatan mao na pagkakwaon kanimo unsay tay para kanimo sa kinabuhi ito na itong mga igsoon nindot ito kay nga pahimangno na to no na kanang bitong sa ato ang adlaw-adlaw nga kaamguhan sa kinabuhi dili ba enough biya no na moingon ta nga gimahal ta sa Dios ang Dios kanunay nga naghatag kanato og pagtugot sa ato ang mga kakulangon mga nga mga realization pa itong iyon bitaw ta nga unsa po na itong konkreto na gibuhat na makaingon ta nga ang Diyos dili po magmahay nato abi kay permanente tagi ang pagtugot sa Ginoo sa ato ang kinabuhi kita pod mosahay mabusar pod mo advantage mo ta ayaw po na mga igsoon. May punta konkreto nga lakang nga bitaw ato pong ipakita sa Ginoo nga kita nakasabot ta. Nakasabot ta nga sa unsa pud ang gustong ipabuhat sa Ginoo nato. Kana bitaw kung asa man ta mo adto di aning kinabuhi di ay
mo dili dita mo kuan mo tibaya kung unsa pud ang gusto ipabuhat sa Ginoo. Mo na nga mga igsoon hinaut po unta kita tama gyud tay mga senses, faculty, and knowledge na gihatag sa Ginoo kanato. Marami tong mayon ta ba nga limito nito ni in our humble and limited capacity na makaingon ka nga dili pod sayang ang gihatag sa Dios kanato kay gigamit nato for his greater kingdom. Kay kung kaniadto ang mga senses gigamit na po nato our own consumptions for our own benefits, wala mao na nga ang ato ang pagka may anak sa Dios giabuso nato. Mao na nga makailan mo tayo nga kaning mga parables we often think that a simple illustration to make hard concepts easy, but Jesus shows that parables actually act as a spiritual filter. No, tanawa ha? To a casual or hostile listener, a parable is just a nice story about seed, sheep, coins. But to someone genuinely seeking God, it contains the secret of the kingdom. Parables don't force belief on anyone. They require an active, humble hearts to unlock. Tindot kayo, no? Kaning mga parables na gigamit sa Ginoo nga dili nito amaze tayo ang mga listener pagpasikat kundi mao ni ang kuan na siya nagpahipi na meaning ini matud pa sa among sa professor kaniadto dili man nato mabasa linya for linya ang mensahe sa maong pasukbingay kun dili atong mabasa diha sa kuan letter by letter dili nato makita ang meaning pero makita diha sa linya ana ba muna nga sa atong kinabuhi karon marami taong makaingon ta nga daghang mga pamalandong, daghang mga nindot na mga mensahe na gipnadunggan nato day to day sa itong kinabuhi. Makapaunta na ta, dayon, nakapaunsa din nato. Dayon, unsa man nato ano yung action, ani, dayon. Mabito niya sa retreat, nindot bitaw ni siya, no, nga, dili lang taman sa pagkatandog, dili lang taman sa realization, dili ipot into practice gid ta. Marami taong mayon ta nga karon siguro mayon mo nga nindot kay atong mga pagbasa karon si One Half Father Lord daghan kay kanang mga challenge ang ebanghelyo. Then after that mas giyo sa pud mo pag-challenge sa imong kagalingon to help you to become good and holy and righteous in the eyes of God. Sa pa, dili enough nga natandog ta. Dili enough na naatay mga nakatunan. Kung dili, kanya itong mga kaamguhan, nakatunan, mas makita mo yun nato nga mas mahimo tang mayong tao, mao gini magdala nato sa gingarian sa Dios. Mga igsuon, hinapaunta nga daily ta nakadungog sa pulong sa Ginoo. Adlaw-adlaw ta na nawalandong sa pulong sa Ginoo. Syaro, dili masala ang atong spiritual kuan ani nakaalam spiritual knowledge about the kingdom of God na naagod mga igsoon na inapunta nga as we grow old in wisdom kaya po magkalago po lang ato ang paglantaw sa Ginoo kani pag kay the more man nagkalawom the more man ta nakasabot but masabot niya na nga dili ta mahimong harsh sa uban, dili ta mahimong madinuntanon sa uban, dili ta mahimong judgmental sa uban, kundi instead ang uban ma-inspired kinato, ang uban naglantaw kanato nga source of inspiration, a source of kanang strength, a source of life and light. Kay mao man nga atong gipakita na nga sa uban kay kita bearers man ta of God's kingdom. Dili naman ta nagdala sa itong kasub-anan kundi ang atong dala-dala ang giharian naman sa Dios. Gusto na to ipadagay sa uban.
dili lang sa mga malamon, bisan man sa mga inosente nga anda mo sabot o maningkamot sa pagbag-o sila og lingon tungod og alang sa gingharian sa Dios. Mga igsoon, di nakukutob, ayaw ka mo kalimot ang pulong sa Dios, angay kagid nato nga pamalandungan, pamation, o taga nato og ah, sama kini sa kakahoy nga gitanumdap din sa sapakan sa andahon dili gayud malaya ug panahon sa timbunga mo hatag siya maayong mga bunga. Ako ani pag birthday greetings no sa ato ang mga igsuon nga nagsaulog silang birthday usab karon si Ma'am Sara magsaulog silang birthday karong Friday at ila mayong nakita mo lang ate no daghan kay salamat kay sa iyang picture o sa tanan natong mga kaigsuonan nga naa diri sa Manila labi na diya sa Cainta Rizal hopefully nagatag chance nga magkita diya sa San Mateo nga namin diri karon sa Tagaytay. Kung sa man itugot pa sa Ginoo pwede ra pod o daghang salamat po sa ato ang mga benefactors and friends Tita Barira and family o sa tanan nato mga Sabado ang Kahandig family na kanunay nagmahal o nagampo kanato. Mga igsoon din nagkukutob, inapaunta, nakalintanan na itong dudugog ipamalandungan, magkakatag ka na itong inspirasyon na sama sa itong pangama na atong gitawag din sa misamisno ng Birhen sa Kuta. Ang Diyos unta magapanalangin ka nato sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Salamat o God bless ka na itong tanan.